Ito, may lumabas na video. May lumabas na video, mga bossing, na ano siya, na parang ano naman siya, parang alive and kicking naman siya. O ito, panoorin natin itong video na ito, ha? Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. O, sa mga kababayan daw nagmamahal sa kanya. Claire Castro, sino? Ikaw lang naman nagmamahal dyan. Tain eh. Wala naman nagmamahal dyan, ikaw lang nag-iisa ka. Pinagsasasabi mo nagmamahal. O ano daw ang mensahe? Kumusta po ang inyong kalusugan? Eh, ganun pa rin. Yun na nga. Ganun pa rin. Kumusta yung kalusugan? Ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Walang iya naman to talagang taon na to. Bopols talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong talaga to. Tanga eh. Kasi kung biglang tumalino yan, o biglang naging scientist yan, putya, hindi na siya yan. Pero kung paggaganyan, parang lutang, siya talaga yan. Legit. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko. Baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po. Tanong, updated ba to? Ano ang pruweba na updated to? Kasi nung nakaraan, may video na rin na ganito. Eh, sir, kamusta na kayo? Yung aso nyo. Di ba may ganon? Yung aso nyo. Anong pangalan ng aso nyo? Di ba may ganon? O, tingnan nyo nga kung parehas yung suot ni Claire Castro dyan. Ang dali naman eh. O, may hawak siyang dyaryo. O, sabihin na natin, sobrang busy niya. Hindi siya makagawa ng video para patunayan na buhay pa siya. O, hawak akong dyaryo, ganyan. Ito, yung dyaryo ngayon. So, updated ito. Okay lang ako, wag kayo mag-alala. Sobrang busy ko, putang ina ninyo. Galit na galit kayo sa akin, tapos hanap kayo ng hanap sa akin. Oo, gagawin kaya. Manahimik nga kayo dyan. Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas kung ano-anong pinag-iisip nyo. Matagal pa ako mamatay. Hindi pa ako mamamatay. Mas mahaba ang buhay ko kaysa kay Satanas dahil mas demonyo ko sa kanya. Ang dali-dali naman kasi nun, di ba? Kaysa, ganito, sabi ko nga sa inyo, in a matter of 1 minute or 30 seconds, kaya ninyong patunayan na buhay pa ito eh. O maayos siya, paano? Bumili ka ng dyaryo. Oh, hawakan niya. This is the news today. Tapos basahin niya. Headline, Manila Bulletin. Date, April 9, April 8. Oh, hindi ba? O, ganun lang yun eh. Kailangan mo pa bang tanungin, are you okay, sir? Are you alive and well and are you painless? O, di ba? Madali lang naman yun. Ba't hindi ninyo kasi magawa? O, wala daw problema. Ano pa? Tayong problema. I'm back to... Walang problema? Wala tayong problema, ganun? Ang galing talaga nito, no? Walang problema. Sana all, walang problema. Oh, kasi sabi ko nga, kahit sino sigurong tao sa buong mundo may problema. Si Bill Gates, si Elon Musk, kahit nga yung pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo namumroblema, pero siya wala sa problema. Ang galing ni Bongbong talaga. Ano pa? My regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Doing my usual watching. Ano ba't ganito ka magsalita kasi watching my usual? Hindi mo masagot ng diretso. O tingnan mo mga pinagsasasabi niya rito, paligoy-ligoy. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Doing my usual. Watching usual, doing my usual. Anong usual? Watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Para sa mga Ang labo, no? Oo, may sinabi pa siya dito eh. Tinanong siya eh, sir, ano ba yung mga bawal? Sabi, wala namang pinagbabawal. Wala namang pinagbabawal sa akin. Pero pinaiiwasan sa akin yung mga matatabang pagkain, yung mga ganitong pagkain. Sabi ko, bopol talaga ito. Mantakin mo. Sabi niya, wala daw pinagbabawal sa kanya, pero pinaiiwasan sa kanya. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, si BBM to legit. Oh, legit. Pero ang tanong, updated ba ito? Oh, walang kasiguraduhan. Wala namang, dyan sa video na yan, wala kang makikita na naglabas sila ng dyaryo para sabihin na ito yung date ngayon. Wala siyang kalendaryo na inilabas, tinuro niya, ito yung date ngayon. Wala mang ganun. Oo. So, ewan natin kung totoo ito. Oh, pero this is one of the
one of mga proof of life na inilabas ng Malacanang. Kasi yan nagsasalita siya diyan. Nagsasalita siya diyan na na okay naman daw siya, hindi ba? Tingnan natin dito sa na to. Tingnan natin dito sa balita na ito. Wait lang ha. Wait lang. Dito sa diverticulitis. Ito, pakinggan natin itong na ito. Itong video na ito. Pasok. Balita, pinaliwanag na Malacanang kung bakit namayat si Pangulong Bongbong Marcos sa programang Long Conversation ng One News. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi palakain ng Pangulo mula nang ma-diagnose siyang may diverticulitis o yung impeksyon at pamabaga sa bahagi ng bituka. Okay, so hindi na daw siya palakain. Nung malaman na meron siyang diverticulitis, gano'n naman talaga. Pagka ikay nagkasakit, lalong-lalo na sa sikmura, minsan papasoft diet ka lang, minsan ka lang, steam lang. Marami ng bawal. Tsaka may edad na to. Matanda na rin ito. So, hindi na rin namamalayo na magkasakit ito. 66 na to. Basta going 70 na din ito . So, na rin to. Marami na talagang ipinagbabawal dito. Ano pa sasabihin? Nag-iingat lang daw ang Pangulo para hindi bumalik ang kanyang sakit. Kumakalat ngayon sa social media mga post na nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. May mga bali-balita rin na ospital umano si PBBM. Pero fake news yan ayon sa palasyo. Sasampan daw na reklamo sa DOJ sa susunod na linggo ang mga nagpapakalat nito. Kung nagtatanong lang, di nyo dapat sampahan niya, nagtatanong. Sabi ko nga sa inyo, you actually do not have to file cases. Gagamit pa kayo ng resources ng pamahalaan para lang mag-imbestiga dito. It's plain, it's simple. It is simple. Ang mga tao ang bumoto sa inyo, so you owe it to the people. You just show the people na is okay. Maglabas kayo ng medical bulletin, updated na medical bulletin. Tapos ang usapan. Kapag naglabas na kayo ng medical bulletin, tapos ang dami pa rin nagpapakalat ng mga balita, ayun, saka kayo magdemanda. Kaya lang wala pa kayong pruweba na pinakikita, tapos gusto nyo na magsampa ng demanda. Ang sabi nila, kapag nagsampa ka ng demanda, ibig sabihin, pinatitigil ka sa ginagawa mo. So kung halimbawa ako, sampahan ako ng demanda, ibig sabihin, pinatitigil na nila yung ginagawa ko. Kung binabanatan ko si Bongbong, pinatitigil na nila akong banatan si Bongbong, tama? Before mo patigilin yung isang tao na mag-speculate, magpakita ka muna ng pruweba na okay lang. Ngayon sasabihin nyo na naman, the burden of proof is with the accuser. Ayaw naman namin mag-asampa ng kaso sa korte. So, pwede kami hindi magpakita ng pruweba, tama? Pero pwede kami mag-speculate. Kasama yan sa freedom of expression, yung pag-speculate. Kapag ka nakikita mo, pwede kang bumuo ng tawag dito, istorya sa isip mo. Ngayon, kung wala kang pruweba, patunayan mo na mali yung sinasabi ko. Kasi pag sinabi mo sa akin, patunayan mo nga yung sinasabi mo, wala naman akong patunay talaga. Hinahanap ko lang talaga siya kasi hindi ko siya nakikita. Ngayon, magrereklamo ka sa akin. Didimanda mo ako. Pag dinimanda mo ako para malaman mo na fake news yung sinasabi ko na wala siyang colon cancer, kailangan maglabas kayo ng medical bulletin na talagang cleared siya sa sakit na yun, na wala talaga siyang colon cancer. Kung ganun naman pala ang mangyayari pag sinampahan mo ko, bakit hindi mo na nang ilabas, wag mo na akong sampahan ng kaso. Kasi kapag inilabas mo na, ito po yung medical bulletin ng presidente, nakalagay po dito, ang sakit niya, bulate. Ang sakit niya, kabag. Ang sakit niya ay ang sakit niya ay nakakain lang ng panis na arroz caldo, ganun. Ayan. Kung may nilabas na kayo na ganyan, tapos sinabi ko ngayon na peke yan. May cancer talaga siya. Ayan, pwede mo na akong kasuhan. Kasi naglabas ka na ng pruweba, pinagpipilitan mo pa rin, sinasadya mo nang magpakalat ng false na news. Doon pwede. Pero sa ngayon, 'di ba, wala pa kayong pinakikita. Puros talk shit lang. Sinasabi lang ni Castro, okay siya. Sinasabi lang ni ganito, okay siya. Hindi kami basta-basta maniniwala, salita lang . Kailangan namin may pruweba. Kung may pruweba na,
O wala naman palang sakit eh, di move on na tayo, ganun. O naglabas kayo ng negative result ng drug test, wala naman pala, hindi naman pala addict eh, o di tapos ang usapan. Pero kung naglabas ka na ng drug test, sinasabi pa ni Jack Argota, addict ka. Ay putya, pwede mo na siyang ipakulong nun. May prueba ka na eh. 'Di ba? Ibig sabihin sinasadya niya na talaga na manira. O mananalo na kayo nun. O 'di ba tama? Yung talaga o sige Maximum yung level ng kanyang pain. Ngayon, dahil sa sobrang maximum daw yung level ng kanyang pain ngayon. Parang kanina yung ini-interview mo, sabi niya okay lang siya. Ayan sinabi niya dito, maximum yung level ng kanyang pain ngayon. Ulitin natin. dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. So yun yung sinabi niya. Maximum level ba? Gusto ko lang ipakita ulit kung totoo ba na maximum level Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. Parang hindi naman. Kamusta po ang inyong kalusugan? Maayos man siya dyan. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko. Actually yun ang sinasabi niya dito. Ayaw ko nang tumaba ulit. Nawala na yung tabako, ayaw ko nang tumaba. Pero dito sa interview ni Claire Castro, ang sinasabi niya, ayaw na niyang kumain kasi sasakit yung tiyan niya. Ano ba talaga totoo? Tangina kasi manloloko kayo pareho eh. Kung totoong ito yung proof of life niya, in-interview siya dito ni Claire Castro. Tinanong kung okay lang siya. Ang sabi niya, okay lang ako. Marami ng mga nawalang taba sa akin, ayaw ko nang kumain ng madami kasi ayaw kong bumalik yung taba ko. Ayaw mong bumalik yung taba mo. Tapos sa interview ni Claire Castro, matindi yung sakit na nararanasan mo kaya hindi ka na kumakain kasi ayaw mong sumakit yung tiyan mo. Sino nagsasabi sa inyong totoo? Baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to... Yun daw yung inaalagaan niya eh. According dito ang inaalagaan niya, that's what I'm taking care of, that's what I'm watching sa health ko is yung hindi na ako tumaba. Bakit dito sa report ni Claire Castro, ang sinasabi niya rito, ulitin natin ang sinasabi niya, sige, pasok. Mapapanood ang buong panayam kay Yusek Castro sa sa susunod na linggo ang mga nagpapakalat nito. Maximum yung level ng kanyang pain. Ngayon, dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. Di ba? Sinasabi ni BBM sa kanilang proof of life, ayaw niyang kumain ng madami kasi ayaw niya nang tumaba. Dito sa interview, ayaw niya nang kumain, sabi daw sa kanya, kasi masakit yung tiyan niya pag kumakain siya madami. Hindi ko alam kung tanga si Claire o bobo si Claire. O all of the above. Hindi niya ba naintindihan yung sinabi ni Bongbong sa kanya? Kaya ganito yung interview niya. Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, galit na galit kayo sa mga Duterte supporters. Matatalino yung mga Duterte supporters. Lahat ng kabobohan nyo sa namin eh. Sapul talaga namin yan. So ngayon, yun lang naman yung natin, masasabi natin dyan. So kung buhay, di mabuti, magtrabaho. Daming problema ng ang daming problema ng bayang Pilipinas. Kaya tama lang naman na sana nga talaga buhay yan. Sana walang sakit yan para matapos niya yung 2028. Kasi tarantang-taranta na talaga yung mga congressman eh. Na ma-impeach si BP Sara kasi baka anytime mategi ito. Pag nategi ito, patay. Patay. Biglang second coming ng Davao leadership nangyari. Ubos ang mga NPA, ubos ang mga komunista, ubos ang mga korap, ubos ang mga magnanakaw, ubos ang mga adik. Diyos mio. Kaya yun yung kinakatakot nila.